All right, all right. Good morning, good morning. By the way, this is your coach Tessie from Jordan Aman OFW. So, good morning to each and everyone, to all my fellow distributors all over the world. My dear mentor, founder of the online training program Go Home Plan, Coach Janet, and also Sir Mart as well. And this morning, I just wanna share or present to you about the 6 basic things na ituturo sa bagong member. Speaking of things na ituturo sa bagong member, ay meron tayong dapat na alamin bago nating ituloy yung ating negosyo. Dahil kung ikaw ay magnenegosyo, dapat may mga pattern ka or may mga sinusundan ka para yung focus mo ay dire-diretso. So Empowered Consumerism Fueled by Alliance in Motion Global, kung bakit ang AIM Global ay in-innovate nila bilang Empowered Consumerism is to just empower those ordinary consumers to become an entrepreneurs o magagaling na negosyante. So para masasabi natin na we could be successful in this kind of business, ay dapat maging masunurin tayo or we just follow yung daan patungo sa ating tagumpay. So hayaan nyo this very moment, I just wanna share of 6 things or basic things na ituturo bago tayo mag-move forward on our business. So, yan. As I've said, good morning sa lahat na nanonood ngayon sa aking presentation. Kung ikaw ay bago, this is for you, or even na yung mga datihan na, dapat babalikan natin yung mga basic kasi minsan ito yung magpapatibay sa ating pagnenegosyo or sa pagtahak natin tungo sa ating tagumpay. So ang una kong i-discuss is about set their expectation. So every one of us, if we are a member or already have this kind of business, network marketing, ay marami tayong ine-expect sa buhay. Nandyan yung mataas yung expectation mo. This is not bad. Actually, ito ay napakaganda kung mataas yung expectation mo. Pero dapat alamin mo na yung expectation mo is naka-level sa ginagawa mo. So ito, ang negosyo ay pinag-aaralan muna bago kikita. Ito yung pinaka-basic. Kasi minsan, or ibibigay ko na lang na example yung sarili ko. When I met this empowered consumerism or na-invite ako this kind of business, hindi man ako agad-agad nag-member dahil alam mo na, yung mga maraming alibay, maraming dahilan. But since then na ako'y naging isang member, ay marami akong expectation. Nandoon yung kasi nakikita ko yung mga resulta nung nasa taas na hindi ko alam na meron pala siyang process. For you to become successful in this kind of business, you must know the process on how to reach your dream come true or your goal. So alamin muna natin yung negosyo, pag-aaralan natin kung paano natin i-run ito. So hindi basta-basta nag-pay in ka na, tapos nagbenta ka na, nag-recruit ka na, ay may pagkakataon na ma-fall dahil wala tayong foundation. Hindi tayo nakaset yung mind natin. Yung mindset natin is madaling ma-shake because walang kaalaman nito. So next is itama ang kanilang inaasahan, nakikita sila kaagad-agad. This is what I'm saying while ago. Na
marami pang nagsasabi na 'pag naka-multiple accounts ka na, ay ihintayin mo na lang yung, pera na darating yun, which is wrong. That expectation is very wrong. Kaya napakaganda talaga na itama natin yung mga inaasahan natin. It's not bad na aasa tayo na yayaman because eto yung purpose natin why we join in this kind of business or in this empowered consumerism, for us to live our life to become better or to become good. Yung may angat natin yung kinalalagyan natin sa ngayon. Especially ako na isang OFW and kayo na nanonood sa akin right away na kapwa kong OFW, I know na yung pinaka-main purpose natin kung bakit nandito tayo sa ibang bansa ay yung expectation natin na mapaangat yung ating buhay. But I'm already more than a decade, until now, nandito pa rin ako, puro resibo pa rin. So itama natin yun, yung inaasahan natin nakikita tayo agad. We should know the process, focus, and become attentive or aralin natin yung para kapamaraanan. Next is ipakita ang mga nakakaresulta pero ipaliwanag paano nila nakuha. Ito yung dapat nating isa-puso at isa-isip. Ang mga nauna sa atin na nagiging ang ating mga grand upline or mentor ay meron na silang resulta. Meron na silang car achiever, millionaire circle, or GA ambassador, GA gold executive, just because naghirap sila. Inaral nila yung business. Inaral nila kung paano nila patakbuhin yung kanilang ginagawa. So, if we want to be like them, ay step by step na aralin din natin yung pinagdaanan nila. Hindi naman pwedeng mag-elevator tayo. Nalampasan natin sila. Naghirap sila. So we should maranasan din natin yun. Yung hirap, yung paano gawin yung negosyo para magkaresulta. So, dapat gawin din natin yun para matungtong din natin kung saan sila ngayon. So as we start in this business, dapat isi-set natin yung expectation natin. Isi-set natin yung mindset natin na we must go through with the process of this kind of business in order to reach our goal or to reach on what we are dreaming of. Okay, all right. Yes, so yan ang number 1, and we have number 2 here, proper mindset and attitude. So, sabi ko kanina, sa business na to ay kailangan natin ng magandang pag-uugali. Why? Especially, we should be humble. Magkaroon tayong ng tamang yung wastong pag-iisip at pag-uugali. And hindi ko ibig sabihin na mali yung pag-iisip mo at mali yung pag-uugali mo. But in this kind of business, mostly ay mas importante yung mindset natin kaysa yung skill set. Why? Kasi yung skill set, natututunan yan eh. For example, tinitingala mo ang isang international trainer at lagi mo siyang pinapanood, araw-araw pinapanood mo siya kung paano siya mag-train, kung paano siya magbigkas ng mga salita, kung paano niya i-explain. You can follow and you can learn it easily if you are consistent on following him or her by watching her. Pero ang ugali ay hindi mo magagaya. Dahil iyon ay ating nature natin. But we could change it. Mapapabuti natin, pwede nating tanggalin yung hindi dapat. Kahit marami kang alam, kung hindi tama ang mindset mo, hindi ka pa rin magtatagumpay. Yes, kasi minsan, eto yung sakit ng karamihan. Dahil sila ay marami silang alam and they didn't ever bothered
to know na yung attitude nila is hindi naman naaayon. Yung mapagmalaki, mapagmataas, ang alam nila tama. So dapat ay magiging humble po tayo. We are ready to learn. Ibaba mo yung sarili mo sa for example, you are a teacher and then ang nag-invite sa iyo is an ordinary people or wala siyang trabaho. For example, is siya tambay. But siya yung nakakaalam about sa business dahil nauna siyang nag-training or nauna siyang um, pinag-aralan niya yung business. Not just because na wala siyang kurso or wala siyang natapos, ayaw mong pakinggan dahil mas mataas yung pinag-aralan mo. And this is we are called pride. So in order to have a proper mindset and attitude, ibaba natin yung ating pride. Huwag nating itaas, ulamin natin yung fried chicken. O, di ba? Joke, joke, joke. So right, so yan. And next is attitude is more important than skills. So yung attitude daw natin ay mas importante kaysa sa skills. As I've said, nagagaya ang skills. Pero ang attitude ay hindi pwedeng gayahin. Skills ay pwedeng aralin at gayahin. Ayan. Huwag mainip at sumuko, meron at meron sasali sa'yo. Never thinking to quit when you started on this kind of business. Kaya kung ikaw ay nag-decide na magiging isang kaparte o member ng Empowered Consumerism, dahil ang Empowered Consumerism ay hindi siya lumiliit, kundi siya patuloy na lumalaki at lumalaki. Actually, ay ang Empowered Consumerism is 15 years existing in the industry. So wala nang dapat pang katakot or katakutan kung ikaw ay baguhan dito. Huwag kang mainip, aralin mong mabuti, bugbugin mo yung sarili mo ng mga kaalaman, baguhin mo yung dapat na baguhin, and then the result will be follow. Kung na-reject ka man ngayon, it's okay. That's a part of your journey on this kind of business. Dahil kung wala kang fail, hindi ka magpe-failure, wala kang ikukwento pagdating ng araw. Di ba? So, meron at merong sasali. Remember guys, yung cards, 'di ba 4 lang yung alas niya. So every time na naglalaro kayo, bunot ka ng bunot, darating at darating na makukuha mo, lalabas din yung alas. The same with our business. Darating at darating din ang agila mo. And that will be the time na ikaw naman ay maaabot mo yung tinitingala mong magiging ikaw or ang dream mo will become true. Okay? So next is goal settings. Ang goal settings ay napaka-importante dito sa business na to. Why? Dahil kung ikaw ay kasali or member na sa business na to without the goal setting, hindi ka magpupursu, hindi ka magpo-focus, hindi ka magpupursige dahil wala kang inaabot. Wala kang target. So, ang goal settings ay dapat gamitan ng SMART. Hindi smartphone ha. SMART ibig sabihin, S stands for specific, M is measurable, A is attainable, R is result, or time pace or time bound ang T. So, let me explain one by one in order you to understand. So sa specific, gawin mo ang isang bagay na napaka-specific. Huwag mong i-goal yung hindi mo kayang maabot, yung hindi mo, okay, visualization is good. But in goal settings, lawakan mo yung goal settings mo. Pero, ilagyan mo siya ng specific. For example, this year this year is your goal is magkaroon ka ng 10 downline with a year. Then you will, meron kang specific 10 sa isang taon. So yan. At gawin mong tama
Sundin ang system and I'm sure makukuha mo ang goal mo. Measurable, lagyan mo ng time frame. O sabihin mo, 10 ang gusto kong maging downline or maging direct and with the span of a year. So yan, siyempre magpupursige ka dahil may time frame ka, ibubuhos mo lahat ng kaya mo, gawin mo lahat yung nararapat mong gawin para yung in-specific mo na goal mo ay marating mo. Attainable. Magiging attentive ka. Yung gusto mong maabot, work hard para maabot mo. Huwag kang ibig sabihin, pabanjing-banjing or pa-easy-easy dahil mayroon kang target na inaabot. Result. Kung anong ginawa mo, yun ang magiging resulta mo. So yung nagkaroon ka ng specific na magkaroon ng 10, may lagyan mo siya ng time frame, trinabaho mo siya, work hard, and then the result is makukuha mo siya. Yung time bound mo, dapat ma-meet mo yung deadline na inilagay mo. Sabi ko nga kanina, nilagyan mo siya ng time bound or time phase. Ibig sabihin, before the end of December, ay buo na yung downline mo na 10. So ibig sabihin, you reach your goal settings ay naging successful. Okay? So yan ang goal settings natin. Always remember the word SMART para maabot po natin yung ating minimithi sa buhay. Next is skill set or mga kaalaman. Ang skill set ay dapat ituro Okay, I'm back. Sorry for interrupt. So number 4 is skill set. So ituro ang skill set para ma-achieve niya yung kanyang dream. So dapat na ikaw na upline ay dapat turuan mo yung downline mo kung ano yung mga skills na dapat nilang malaman para maipagpatuloy yung business. Alright, so dapat nating ituro sa kanila para ma-achieve nila ang kanilang mga dream as an upline or mentor. So letter A is proper mindset pagdating sa invitation. Ituro natin yung tamang pag-i-invite, yung mga procedure or yung mga dapat nilang step by step para makapag-invite. Prospecting, presentation, explain the business, mabuti. Huwag mong hahayaan na ma-distract ka. You should be focused on what you are presenting. Handling objection. Ito yung napakaganda pagdating sa presentation dahil ituturo natin sa kanila kung paano nila i-handle yung mga objection sa pamamagitan ng sagutin ang mga tinatanong at alamin kung ano yung pangangailangan nila para matulungan natin sila para sa kanilang mga pangarap sa buhay. Okay, so yan ang handling objection. So next is closing. Sa pagdating naman sa closing, dapat marunong tayong i-close yung deal. Huwag tayong maging kampante na pag gusto niyang sumali, is okay na tayo. Ituturo natin yung tamang skills kung paano niya i-close yung deal. Pagdating sa closing deal, ay magtatanong ka, huwag kang mahiya na itanong kung kailan, saan, at anong araw, date, ganun, para alam mo yung gagawin mo. So, yan ang skill set. Mga kaalaman na dapat nating i-master for us to become successful in this kind of network marketing. Next, our number 5. Number 5 is financial management. Minsan dito tayo, maraming nagpi-fail dito, including me before when hindi pa ako naka-attend ng financial literacy. Dahil kung paano mo i-handle ang tama ang pera mo at saan mapupunta. So you should know how to divide. Bakit naman divide? Kasi
example, income divided by 3 equals savings. So, yung consumption mo, mali pa yung spelling ko dito. Consumption mo is 1/3 yun, tapos yung necessity mo, yun ay another 1/3. So, yung another left is your savings. Para mapalago mo yung savings mo, dapat i-invest mo ito para lumaki ang ipon mo. Kasi 'pag ang income mo is 20,000 at yung consumption mo or yung ginastos mo is 30,000 ay talaga namang ma-bankrupt ka na or lugi yung marami kang utang, hindi ka makakaahon. So, dapat alam mong i-divide na ito is for my everyday, eto naman ay aking necessity. Kung example, kailangan mo talagang bumili ng bagong mobile mo para sa negosyo mo. So, bibigyan mo siya ng portion and then the last will be your saving. Kahit maliit lang na portion sa sahod mo, 'pag sinave mo yan at naipon, lalaki yan. Pagdating ng tamang malaki at puwede nang i-invest uli, i-invest mo yung savings mo para lumaki. So, we must be wise on our handling our financial dahil uuwi talaga tayong luhan. At the end of the day, at the end of the month, walang natitira. After finish the contract, again, walang natitira. So wala tayong choice kundi mag-extend, kundi magtatrabaho ng magtatrabaho hanggang tayo ay tatanda. So, dapat natin alamin kung paano natin palaguin ang ating pera o papaano natin hawakan, kung saan mapupunta, kung ano yung dapat lang bibilhin. Kasi minsan, hindi nating naaayos dahil marami tayong gusto na hindi naman importante. So, yung importante, hindi yung ating kagustuhan. Alright, so yan ang ating number 5. And lastly, last but not the least, is your take massive action. Ito na yung pinaka conclusion sa lahat ng sinabi ko mula sa set your expectation, your goal settings, skill set, financial management. Para ikaw ay magtagumpay, you must take massive action. What it means by massive action? Aralin ng mabilis yung business, hindi ka palugo-lugo. Maging mabilis ka sa pag-catch up sa mga basics na ituturo mo sa yung mga bagong downlines, and your downlines will be ituturo naman nila sa mga downline nila. Yung nalalaman mo, apply agad ang natutunan. Sabi nga nila, learning is wala siyang ihalaga without the execution or wala yung application. Make your goal in the act. Kung may goal ka, gawin mo, hindi yung goal lang sa bunganga mo, dapat sabayan mo ng action. Take massive action is, of course, not one-time thing, more. Hindi lang yung gawin mo talagang gawin mo siya, gawin mong one at a time, more. Pag reject ka, go ahead for the next until makuha mo talaga yung gusto mo. Could really define a consistent effort. Yes, madi-define mo yung pagka consistent effort mo, makikita mo kung lalabas yung resulta mo diyan. Kaya use your action to overcome fear, eliminate the distraction. So, pag ginagawa mo siya ng ginagawa, ma-overcome mo yung takot mo mag-share, takot mo magsalita. Ito yung dapat nating aksyonan kaagad and eliminate the distraction para mawala yung mga sagabal sa atin, ay i-focus natin yung ating ginagawa at yung goal natin, nakatuon yung goal natin para hindi tayo ma-distract sa ating gagawin. Kasi minsan sabi nga, kung gusto mong maging matagumpay, you must be surrounded for the people na matagumpay. Kasi kung kasama mo puro tsismosa and ikaw na yung panglima o pang-apat yung kaibigan mong tsismosa, panglima ka na. So, kung yung kasama mo ay 5 milyonaryo, sigurado magiging pang-anim ka na rin ng milyonaryo. Alright, so yan. So guys, sa mga distributor na bago ay alamin ang tamang proseso para sa pagtagumpay at para ikaw ay matagumpay sa
negosyong ito ay dapat magiging masunurin ka. You will be obedient, be consistent, and focus on what you are doing to reach your goal in life, or you can reach what you are dreaming of in life. So again, thank you for watching, and God bless each and everyone. Again, this is your Coach Stacy, OFW Jordan. Bye. See you on my next video.